May mga ganyan-ganyan pa tayong nalalaman. Ito rin naman suot natin nung Saturday. May pa-party-party pa tayong nalalaman. Okay pa naman, pwede pa pagjagaan. Melong amoy. Siyempre, isa na namang Sabado kasama ang tambalang Christopher. At Nicole Yala. Maariba dito sa DZRH. At RH-TV. And of course, love, 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 love pa rin ang ating tema. Sobra, no? Nitong mga nakaraang linggo, nakaraang Sabado, partner, sobra. Ang dami nating natutunan tungkol sa buhay, pag-ibig. At ngayong araw na ito, nako, nag-uumapo pa rin ang maraming katanungan dahil ang dami ng gustong malinawan ang kanilang ang magulong relasyon. At saka marami din naman na gustong magtagal ng relasyon. Correct. Diba? Siyempre, ultimately, kapag meron kang na-meet na isang tao, gusto mo, yung taong yun ay makasama mo for the rest of your life. Oo, Diba? Hanggang sa maging amoy lupa ka at hanggang maging lupa na kayo pareho. Diba? Yun naman talaga eh. Totoo yan. Diba? Parang ang isang tao constantly magsa-search para sa isang companion na makakapiling niya for the rest of his or her life. O, diba? Buti na lang guest ulit natin ang napakagaling. Of course, love expert, mga kaibigan. Si Professor Fred Cabuan. Yan, mamaya ulit. Siyempre, partner Christopher, marami na naman siyang isi-share sa atin ng iba't ibang mga information, Yan. experiences, principles, Yan, mga payo, formula, diba? tips. Para magtagal ang isang relasyon. Mamaya, antabayanan niyo po yan, mga kaibigan. Pero bago yan, partner, syempre, nung nakaraan, sabi mo, sa Germany, may kakaibang nangyayari din tungkol sa mga paghanap ng mga lalaki. Ito naman, sa Japan. Uy. Oo, sa Japan. Nakarating ka na ba ng Japan? Hindi pa naman. Pero meron ka na naging pero may naging girlfriend ka ng Japayuki. Oh. So parang medyo malapit na rin ganun yun. din. Ganun na din yun, partner. Naamoy ko rin. Pareho na. Parang feeling ko galing ng Japan Oo, talaga. diba? Galing na rin ako ng Japan. Kasi may lapad. Oh. Diba? So parang galing ka na rin Japan. Anyway, so go. Ito naman yung yung tradition o ritual sa Japan kapag Valentine's Day. Ano daw? Ang mga babae nagbibigay ng chocolate sa mga friends silang lalaki. Oh. Pwedeng office mates na Buti lalaki. na lang, hindi ako nasa Japan. Kaya ako naman mamigay ng tsokolate. Hindi, teka, bakit Parang ganun eh. Parang lumalabas obligasyon ng mga babae na bigyan nila yung mga friends nila na lalaki ng chocolate. ng chocolates. Bakit? Kasi, ganito yan, mautak din kayong mga babae. Oo. Kasi pagdating ng March 14, Okay. meron din silang tinatawag na White Day. White Day sa Oo, Japan. sa Japan. Ito naman, yung mga binigyan mo ng tsokolate, parang mauobliga si lalaki na bigyan si babae ng alahas. Lahat ng anything white. Oo, pearl, mga ganyan. Anything white ka mo, di ba? Oo, ganun. So, ibig sabihin, kung hindi ka nagbigay, Wala kang matatanggap. wala kang matatanggap. Maganda What our naman- friends are for. Oo. So maganda naman ng magandang konsepto. Correct. Kung anong itananim, Siyang aanihin. Yun nga lang, lugi yung magbibigay ng ani. Wala kami pakialam. Basta nagtanim kami, may aanihin kami, di ba? Magbigay ka ng ganito kalit na tsokolate. Pero magandang concept yun, di ba? Na kapag ka nag-share ka, Correct. ang balik sa'yo is 100-fold. Oh, ha? May mga Kaya dapat guts. magkaroon ng care ka, partner, pag pagbibigay ng tsokolate. Oo. Malay mo, in return. Oh. Ang ibigay naman sa'yo, bongga. Anything that is white, di ba? Yan. It may be a white rose. Eyeball. Oo. Liquid paper. Anything white, Jobus. Wala naman bond sinabing paper. anything with value, di ba? Oo, di ba? Pero for all you know, pwede kang bigyan ng white building. O Pwede rin. white Oh. condominium unit. White O, horse. Yan, Hindi natin masasabi, mga kabisyo, di ba? Napakaganda. Iba't iba talaga ng tradition kapag Valentine season partner. Iba't iba ng tradisyon, paniniwala at customs when it Yan. comes to love, di ba? Pero kahit ano pa man yan saan ka man lugar, saan ka man lupalop galing, di ba? Universal pa rin naman ang pag-ibig o Yan. pagmamahalan. Lahat tayo nakakaramdam ng pag-ibig. Yes. At yan ang ating pag-uusapan maya-maya lamang sa pagbabalik po ng Tambala dito sa DZRH. and RH-TV. Kasama si Professor Fred Cabuan. So stay tuned in. Kasama niyo kami buong araw magdamagan. Nakikigulo, umeksena sa buhay-buhay. Mga pagkain masarap kainin na nakakabawas ng timbang. Mga lutuing sosyal ang pangalan at napakamahal sa hotel na simple lang palang gawin. At mga tibog na pag pinagsama-sama, di mo akalaing champion ang lasa at mura pa.
sa isang show na lalabas ang sarap. Show Rap! Sabado, kasabay sa oras ng luto mo. Show Rap sa RH TV. Come baby, dance with me. You gotta leave it all on the dance floor. Leave it on the dance Yeah, floor. baby, follow me. You gotta bring it all, burn the floor. Just burn the floor. Come baby, dance with me. You gotta leave it all on the dance floor. Leave it on the dance Yeah, floor. baby, follow me. You gotta bring it all, show me more. Go Star City City, let's have some fun. Go Star City City, anytime, anyone. Go Star City City's for everyone. Go Star City City. Now. Naka-attend ka na ba ng seminar? Seminar sa tamang pagpapalago ng iyong negosyo. Seminar sa tamang paghawak ng pera mo para hindi ka nababaon sa utang. Seminar sa tamang pagkuha ng housing loan. Sa tamang pagkanta. O kaya sa personality development workshop. At marami pang ibang seminar. Samahan ang mga eksperto. Umattend ng seminar. Ang venue sa bahay mo para medyo komportable ka. Seminar School Plus dito sa RHTV tuwing Sabado 1:00 ng hapon. Seminar School Plus. Attend na! Mr. And Miss DJ! Here we are, Mr. and Miss DJ. Kasama nyo kami buong araw magdamagan. At syempre, partner, tinupad natin ang ating promise na magkaroon ng susunod na part, di ba? Correct. Actually, si Tito Fred partner, iginapos na natin sa sofa eh. Oo nga, eh. Kaya kung anong suot niya last Saturday, yun din ang suot niya ngayon. Pati kami po, mga kabisyo. Para-paraw po ng outfit. Sabi namin kasi, Tito Fred, hindi po kami nagbihis ha. Huwag ka di magbihis. Damay-damay na to, di ba? Kung anong suot ng host, ganun pa rin ang suot ng guest, ha, di ba? Uniform na daw natin to. So every time na mag-guest si Tito Fred, ito pare-pareho yung suot natin. Oo. Hindi naman si Tita naglalabat, wala tayong ibang damit. Uniform po. Of course, we still have with us, walang iba kundi ang napakagaling na professor, marriage counselor, and everything under the sun. O, di ba galing-galing? Professor Fred Cabuan. Yay! Maraming salamat sa inyo. Nice Tito to be back Fred, here. long time no see. Oo, long time no Maraming see. Miss na miss ko kayo. Na-miss kita, grabe, Tito Lalo Fred. na ako. Sobra ang dami ng mga katanungang ibinabato sa atin at hindi maubos ang mga katanungang ito pagdating talaga sa relasyon. At syempre, partner, gusto ko lang dahil off-cam ito yung gusto ko, kasi the last time that we had a talk with Tito Fred, ang pinag-usapan natin is to maintain a relationship, kailangan ng CAT. Yan, communication, affinity, and trust, di ba? Correct. Meron siyang sinabi na gusto kong ma-share niya rin sa lahat eh. Di ba? Na nagbibigay siya ng advice sa kanyang anak. Di ba? Kung ano dapat, para mo malaman na ang isang lalaki ay nararapat para sa'yo kung siya na ba yun. Yan. Meron naman siyang binanggit na 3Ps. Yan. Oh. Kumbaga, ano ang dapat mong hanapin sa isang Oo, lalaki? correct. O, Makinig, share makinig, na- makinig, makinig. Makinig ha, mga gusto mag-asawa na dyan. Yan. Makinig, what are those 3Ps? Yung 3Ps na yun, kailangan sa babae sasabihin. Sa babae, correct ha? Kasi ina-advise ko yan sa mga anak ko kasi puro babae anak ko. Ay, wait lang. Sabi ko. Puro babae po yung anak ninyo. So, totoo po ba't naniniwala po kayo na kapag puro daw po babae ang anak, ito po dahil daw po babaero ang tatay? Pambayad utang daw, sabi nila. Sabi daw nila, ha? Totoo ba yun? Totoo siguro, pero hanggang 2 lang ako eh. Ah. Sabi na dapat 3. Ganun ba yun? Kaya iniwasan ko na yung pangatlo. Kasi baka maging babae pa pambayad Baka utang mahalata. na. Baka Baka mapatunayan. Oo nga. Kaya hindi ko na inintay yun. Correct. Anyway, dun sa tanong mo, Nicole, yung 3 P na dapat na isa isip ng isang babae na mag-aasawa, napaka-importante yun kasi matagal ko nang ina-advise yan. Actually, hindi original sa akin to. Okay. Nagbigay sa akin to isang kaibigan kong Jesuit na pare. Sumalangit na ang kaluluwa niya. Siya rin yung nagkasal sa akin noon. Si Father Reuter? Jesuit. Hindi si Father Reuter, si kamamatay lang. Ito matagal na siya. Okay. Wala ko si Father Reuter lang Kasi ko sabi siya. nga na si Father Bomaisel, dati siyang siya yung humahawak ng graduate school ng Ateneo. Ateneo. Nag-MBA ako sa Padre Faura. So, bago ako nag-asawa, yun nga sinabi niya sa akin na ikaw ba meron nitong 3 na to? Kailangan meron ka nito
para mapatagal mo yung samahan ninyo bilang mag-asawa. Nung inanalyze ko yung sarili ko, sabi ko sa kanya, alam mo, Father, meron siguro ako niya, pero hindi ko pa napapatunayan. Pero handa akong patunayan pag nag-asawa na ako. Sabi niya, o sige, kung ganon, ako magkakasal sa inyo. Okay. So, siya yung nagkasal sa amin. Fun. So that was 36 years ago. Oh, 1976. And 36 years after, buo pa rin ang relasyon nila. Dahil sa three-piece na ito. Yan. Mukhang talagang matibay ang formula na to. Magandang formula to. Oh, so ang sinasabi ko, yung mga lalaki, kung nakikinig kayo, na hindi po wala pa kayo asawa, isipin ninyo, kaya nyo ba itong gawin? Kung hindi nyo kayang gawin at hindi taos sa kalooban ninyo na gagawin nyo yan, huwag muna kayo mag-asawa. Kailangan, kasi mabigat ito eh. Number Correct. one, na una-una, kailangan ang lalaki must be a protector. Protector. Ibig sabihin, handa siyang proteksyonan ang kapakanan ng kanyang asawa, anak, Correct. at buong pamilya. Sa lahat ng At any aspeto. cost. At any cost. Protect the family against against any threat of financial harm, di ba? Physical harm, spiritual harm. Kailangan protektado niya ang buong pamilya. Correct. Okay? Yung second P, other than protector, is he must be a good provider. Yan. Ako, Ang makinig lalaki ha. dapat ang nagpo-provide sa pamilya. Correct. Kung ano yung may po-provide ng babae na asawa, extra na yon. Dagdag Kailangan lang. ang main provider dapat yung lalaki. Yan. So, kung hindi ka handa, So, Christopher, na mamigay ng mga Oo, kayamanan parang mo. hindi pa ako ready. Hindi ka pa ready maging provider. Mukhang matagal-tagal pa Kailangan talaga yung mga i-provide wish mo ko na lahat to. yun. Hindi lang sa asawa mo, yung magiging anak ninyo. Diba? At yung kinabukasan nyo, kailangan i-provide mo yon. Yung kung ano yung standard ninyo, nagpakasal kayo, kailangan hindi bababa doon. Kailangan, kung maaari pa, elevate ninyo yung buhay ninyo. Doon mo malalaman kung nagpo-progress kayo eh. Tama. Correct. Hindi yung dati nasa condo kayo, biglang mamaya sa barong-barong na kayo. Hindi pwede yung kailangan. Dapat dumi-level up. Mula sa condo, dapat ano na, Nagkaroon ng- bungalow na. Yes. Oo, sarili mo ng Tapos hanggang bahay. nag-two May sarili stories, ng- may sarili ng three building. Hindi ganon. pwede yung condo ka sa first floor muna, tapos second floor, third floor. Level up eh. Hindi Hindi pwede, ganon, dapat oh. mag-progress kayo. Habang lumalaki naman ang pamilya, ganun din. Di ba? Kung nanggaling kayong dalawang mag-asawa sa public school, kailangan yung mga anak ninyo sa private school naman na Tama. hindi nyo na dinanas, kailangan i-provide ng lalaki yon. Yung mga pangarap ng lalaki na hindi niya nagampanan nung binata siya, dapat handa siyang ipagawa, ipatry sa anak nila. Siya dapat mag-encourage. Nagampanan mo yung hindi ko nagawa, itutuloy ko ngayon sa'yo. Correct. Ganun dapat. Ang pinaka-importante pa, yung pangatlo, yung sinasabi kong priestly companion. Priestly companion. companion. Kailangan ang lalaki ang mamumuno sa debosyon, anumang reliyon, na dapat marunong siyang lumuhod. Hindi yung sa bigat ng kinakaya niyang problema sa buhay, ang gagawin niya, imbis na lumuhod, di ba, pupunta lang sa bar. Correct. Lalasing, Mambababae, mambabarkada. Talikuran ng problema. Ganun yung usually ginagawa ng mga Correct. lalaki pag gustong tumakas sa mga responsibility o sa mga problema nila sa bahay. Inom tayo. Inom muna tayo. Yan, may babae doon. Tara, may sumasayaw doon eh. Alam na Yan. alam ni Chuper, oh. Tito Mga Fred. ganun. Memorize yung linya. Kailangan mabago ngayon niya. Matito ngayon dapat magsimba. Oo. Katoliko ka. Alam mo ba? Mula dito sa Quiapo hanggang Baclaran, matutunan mo dapat yun. Oo, kasi... Baya St. Jude. Correct. Dapat you have to be a priestly companion. Alam mo ba, Tito Fred, na Katoliko si Christopher, pero hindi niya alam na may mga bagong response sa misa. Hindi kasi po siya nagsisimba. Hala ka, Super. Paano yung pangarap ko magka-girlfriend ka? Ano ka ba, partner? Kung yung nasa isang letter P ka lang meron. Paano nga kung ganun halimbawa, Tito Fred, di ba? Yung three-piece na yan. Kung kunyari, sablay Again, yung isa. provider, protector, and you must be a priestly companion. Yung Marunong ka priestly magdasal. companion, importante doon, hindi lang sarili niya, kailangan siya rin ang alalay sa Correct, asawa correct. niya, sa mga anak niya, sa pag-advise niya. Kailangan yung spiritual well-being ng bawat isa, makita niya yon at mailapit niya sa Diyos. Kung sino man ang Diyos ninyo, kung sa kayo naniniwala, importante, meron kayong relihiyon na Correct, pinaniniwalaan correct. at pinaninindigan. Yan. Yun yung partner. Kahit
Basta ang importante, mas strong yung faith mo. Oh, not necessarily alam mo word for word yung mga yung mga response sa sinasabi. misa. Oo. Sige na nga, sige na nga. Oo, saan mo naman yung linggo-linggo Alam mo dito, nagsisimba. Fred, halimbawa, may misa dito sa MBC, nagsumbong, Eh di, Christopher, ikaw yung magbabasa ng, prayer, ng first reading. First reading, second Hindi reading. niya alam, Tito Fred, kung kailan yung first reading. Siya na pala, hindi pa siya gumagalaw. Ay, ako na pala. Si Christopher na pala. Hindi. Pero really, Oo. ang importante, whatever religion it is, di ba? Ang importante, Importante, you know you have faith, di ba? Correct. You believe. Correct. At kaya mong magdalhin yung Pero ang pamilya mo. importante sa lahat ng reliyon na nakita ko at naobserbahan ko, lahat sila lumuluhod. Kaya lagi kong sinasabi sa mga lalaki, matuto kayong lumuhod. Tama. Lahat lumuluhod. Walang reliyon na hindi lumuluhod. Correct. Oo nga. Correct. Buddhist, lahat, no? Lahat. Si Kaya, Allah. pero marami akong mga lalaking na nakakausap, tinatanong ko, kailan ka huling lumuhod? Iisipin nila, taon na binibilang. Ba't ganon? Iba talaga pag lumuhod ka eh. Correct. Matuto kang lumuhod. Kaya minsan binibiro ko yung wag gusto magkasawa. Tinatanong ko yung babae, nakita mo na ba yung tuhod niya? yun eh. Sabi niya, Pag "Bakit, Pro?" maputi, Hindi lumuluhod. lumuluhod yan. Pag may itim, mas maganda. ang Sabi mahilig ko, kung lumuhod. medyo may kalyo na yung luhod. Oo. Di ba? Kaluluhod May ibig yan. sabihin yan. madalas lumuhod. Yun ang importante. Ito yung question ko kanina, Tito Fred. Paano, kunyari, hindi mo ma-perfect yung tatlo? Dalawa yung strong, isa medyo weak ng konti. Although nagagampanan niya kahit paano, pero hindi consistent. Yeah. Halimbawa, isa sa mga points of conflict partner yung finances eh. So Provider, usually may mga times na mas Hindi ka makapag-provide. career oriented si babae. So siya yung breadwinner sa family. Yes. Paano pagka ganun? Well, So weak yung yung does pagiging that mean provider correct? niya. Kailangan gumawa siya ng paraan. Lahat ng paraan na maging provider siya. Ang provider naman, hindi naman ibig sabihin pera lang eh. Halimbawa, yung babae nagtatrabaho. Yung lalaki pero hindi. Yung lalaki hindi. Pero sa bahay, kailangan somebody has to fix the house or somebody has to take care of the children. Pinoprovide mo yung pagkukulang. Yun. nung So wag asawa nervyusin. mo. It doesn't have to be Oo. financial. Kasi kailangan may balance din eh. Pero pagka dumating yung panahon, halimbawa, financial lang ang pinag-uusapan, ang bigat ng paghanap ng paraan, kailangan nandun sa balikat ng lalaki. Correct. Hindi dapat hindi ang babae. siya problemahin ng babae. Hindi dapat pinoproblema Tsaka ng sabi babae. kaya yun nung kinasal, magpapasakop dapat ng babae. So dapat lalaki ang problema. Problema nyo yan. Totoo yun. Pero kasi totoo. kailangan ng, di ba sa kasal, sinasabi lang, you submit yourself. Yes. Diba? Totoo. Oo. Yun lang ang trabaho ng babae. I-submit yung sarili niya. Magpasakop. Oo. Pero ang Correct. nasa lalaki, lahat ng responsibilidad Nasa kanya, nakaatang. Yun ba nga lang, ayon sa mga sinasabi, kung pagbabasehan natin sa mga sinasabi ni Tito Fred, kung i-weigh natin, no, mas mabigat talaga yung responsibility na nakaatang Sa kay lalaki lalaki. compared kay babae. Sa provision lang. As a Pero provider. ang buhay mag-asawa, Should be, pareho silang may mas mabigat ang kinakaya. Naku, pag-usapan ng natin babae. yung partner. Ano yung mabigat? ano yung mabigat sa mga Tama. babae? Lalaki pa lang pala itong pinag-uusapan natin. Oo. Bakit mo sinabi yun, Tito? Mas mabigat Sige nga. ang responsibilidad ng babae. Unang-una sa society natin, expectation. Dapat di ba, sa Tagalog nga, sino ba ang haligi ng Tahanan. di Ang ba? lalaki. Tatay. Oo. Oo. Pero sino ang ilaw ng tahanan? Ang babae. Babae. Sino po ang anay ng tahanan? Sino yung anay ng Bienan! Yun Totoo yun nga, eh. no? Bienan Bakit po. totoo nga yun? Naniniwala ako. Di ba? Oo. Dahil ang anay ang sumisira sa tahanan. Naniniwala nga ako doon. Sabi-sabi lang naman. Sabi-sabi. Sabi-sabi lang. Karamihan ng ng nagkakaproblema sa mag-asawa. May Dahil biyan na nakasali. may in-law nakasali. May in-law. third party, sinasabi may ko- mga sausaw na mga kung ano, Buti sino-sino. lang wala na akong in-laws. May sinasabi ko kasi, in-laws are outlaws. Oh. And Talaga. pag binaliktad, if you scramble the word mother-in-law, you will come up with the words woman Hitler. Oo nga, tama. May nagsabi nga sa Oh, akin. di yan. ba? Kaya. Kaya ganun. Dahil mga anay sila ng tahanan. Anyways, Balik tayo Going dun back. sa bigat ng... Okay, ito na, makinig kayo mga babae. Bakit? Bakit? Mas oy, mabigat. makinig kayo mga babae, makinig. Sa pag-aasawa pa lang, di ba, expectation nga yan, siya dapat
ang mag-aayos ng bahay. So, order ng bahay. Sandali lang, hindi ko kaya yun. Ng babae, mag-ayos ng bahay. One responsibility Okay, partner. down. Okay. Ilang pointers kaya to? Dahil ang sinasabi ko nga, provider ang lalaki, ang expectation ngayon sa babae naman, siya yung support. Namumula na ako. So, Hindi ko kinakaya. unang-una sa first 1 year ninyo, ikaw magdadala yung resulta ng inyong pag-aasawa, yung anak mo, Paano kung weak ka sa aspeto na yun, Tito Fred? yung babae. Oo. Eh, wala kang magagawa dahil yun ang talagang kailangan eh. Nako, Duty mo partner. yun Ano ba? eh. Duty mo yun eh. So, yung bigat Gusto mong skip agad yung topic no? Next topic Next daw ulit. question. pagdadalang tao. Pagkatapos na yung pag-aaruga at pag-aalaga. Oh, kaya ko yan. Ayan. Alam mo po ba, minsan naka-apron na po ako sa bahay. Kasi naaruga ko po siya. Iba yun, nadodoble na yung pag may anak na. Ganun ba yan? Hindi ba? Ibang klase pag-aaruga kasi. At saka, hindi lang yun eh. Ang kaibahan ng lalaki at saka ang babae, nasa libro yan, psychology, yung bang tinatawag na sense of care, wala ang lalaki niyan. Walang care po yung mga lalaki. Walang lalaki. Or Ang babae lang, not necessarily obvious. Parang ganun. kung meron silang pinapakitang sense of care, merong return yun, meron niyang expectation. Pero ang babae, So, ibig sabihin, pag si lalaki nagpapakita ng care, may may kapalit. kapalit. Pero ang sense of care ng babae, genuine. Bakit? Kasi siya ang nagdadala ng buhay. No matter what, she has to care. Hindi ang lalaki, wala tayong ganun eh. Wala tayong experience na ganun. Na Sa we have to bagay. care. Ako medyo agree ako Wala dyan. tayo- Kaya lang wala minsan tayo- kasi dahil responsibility natin, kailangan pakita natin sa mga babae na kahit papaano we care for them. So, May kahit kapalit papaano, May Pero kapalit daw instinctively, ang babae, We care even if walang kapalit. My Walang God, parang kapalit. Jesus ano, Christ lang. ano parang Parang Jesus Christ ang- selfless, So, ano. selfless. So, yung responsibility to care for somebody, halimbawa, yung asawa mo, sa anak mo, actually nakapatong yun sa babae. hindi sa lalaki. Ang lalaki, yun nga, nagpo-provide lang, nagpo-protect, di ba? Sa Provide kanila. and protect. Oo. Pero ang babae, siya nag-organize lang. Siya carry together. Siya ang may care na to make sure that solid yung foundation ng nila, samahan nila pati ang pamilya. Kasi pag nasira ang babae, wala na. Pag nanghina ang babae sa isang relasyon, madaling masira. Pero tandaan mo, pag ang lalaki ang nakasira ng isang pamilya, kaya ng babae itaguyod ang pamilya. Tama. Kaya yan. pa. Tama yan! Pero hirap Tama ang yan. lalaki. Hirap ang lalaki. Correct. Kaya nga sa din, maski sa Uy, hindi, pero statistics, totoo. Totoo. Worked for my parents. ito yung statistics may mga studies niyan. Pag ang mag-asawa, matagal na nagsasama, yung mga nagsasama na matagal, 30, 40, 50 years, pag namatay ang babae, susunod ka agad ang lalaki. Hindi pala ako pwede mamatay agad. Pero pag namatay, Kamatayo na pinag-uusapan, partner. Susunod ka agad. Kanina response. pero pag namatay ang lalaki, matagal pa nabubuhay ang babae. Ako, Maganda. medyo agree ako doon. Statistics talaga yun. Kasi meron akong tita, ganun, kapatid ng tatay ko. Namatay siya. Pero tas wala pang 1 year, sumunod na agad si Yung lalaki. asawa. Si lalaki. Kasi hindi kaya ng lalaki. Hindi kaya talaga ng lalaki. Kasi Ganon- the girl ganon tayo. will hold everything together. Oo. That's why. Kasi, hindi, of course, wala namatay na magulang ko, but my dad had a stroke when I was 8, di ba? Pero, kahit na bata pa lang kaming lahat, hirap na sa buhay yung mami ko, tinaguyod niya kami hanggang ngayon, di ba? And we're all very much okay. Kasi, she held us together. Kaya pala malaki ang responsibilidad ng babae. Mas Kaya- malaki. At saka mas matagal ang kinakaya ng babae pagdating sa responsibilidad sa isang pamilya at saka sa isang relasyon. Galing, nakakatuwa. Madaling bumigay ang lalaki Tama. sa isang relasyon. Pero ang babae Hindi is nyo ba stronger. alam na statistics din to? Karamihan ng nagsusuicide pagdating sa breakup ng relationship, lalaki. Lalaki ang nagsisuicide. Kasi mas hindi nila kinakaya. Hindi nila kaya ang breakup ng isang relasyon. Worldwide yan, ha? Worldwide yan. phenomenon. Pero ang Di ba? Ang dami ko pero ang natututunan babae- tuloy. Sige, Pero sige. ang babae, nakakatagal. Maski sa breakup, kaya niyang i-rebuild ang sarili niya. Pero ang lalaki nahihirapan.
Tama yan, tama yan. Tingnan Kaya- mo, partner, nakailang jowa ako. Oo nga. Kasi go lang ng go. Kaya, tikim lang ng tikim. Ganon. Because the girl can, instinct niya is she can rebuild herself. Tsaka you're made that way. You're created that way. Yeah. Na matibay kayo. Dahil mas Totoo. malaki nga. Actually, ang advantage bibigay sa ng mga inyong babae yun. Balikat eh. Oo. Na responsibilidad eh. Na nakaatang sa ating mga balikat. Oo. Yun. Tsaka nakakatuwa din, tama yung sinabi nung Natuwa ako sa statistics, nung pari partner, I don't know, Tito Fred, if you will agree, na parang ang mga babae talaga pag nagkaroon ng responsibility, sa ulo lahat nilalagay. Tapos ang mga babae, ang mga lalaki, sa balikat nakalagay ang responsibilities. Kasi literal example is parang saan ka daw makakakita ng lalaki na nagbubuhat na gamit ang ulo. Di ba kadalasan ng lalaki pag nagbubuhat na gamit ang balikat? Balikat. Si babae, kapag nagbubuhat ng anumang mabigat na bagay, Totoo yan, sa ulo nakalagay. Bilao. Maski South America. Totoo yan. So, lumalabas si ba dito na mas madalas nag-iisip si babae kapag mas madami siyang responsibility? Hindi, wala talagang Mas utak yung mga lalaki. Kaya babae ito. Puro balikat daw eh. Puro balikat yung ginagamit eh. Puro balikat ginagamit ng lalaki. Hindi ginagamit yung tamang Oo. ulo. Maling ulo ang ginagamit. Nakaka-learn. Di ba, maaaring Oo, figuratively oo. speaking, may kinalaman din yun. Kung ano man. Oo nga. Basta't pagdating sa relasyon, mas magaling talaga ang babae. Na magdala. Magmaniobra kaysa sa lalaki. With heart and ano. Oo. With Tignan mo all na their lang heart. example ng ng halimbawa, lumapit ang lalaki sa babae. Sasabihin ng lalaki, 'di ba, sa babae, may problema ako. Ano ang response ng babae? Anong problema mo? Diba ganon? Pag si babae Pag lumapit si sa lalaki. babae lumapit sa lalaki, may problema ako. Anong response ng lalaki? Ano? Ganito 'yan. Ganito Solusyon ang gawin ka agad. mo. Ganito gawin mo, ganon. Pero ang kailangan lang ng babae, meron lang makinig. Pero ang gusto ng lalaki, action ka agad. Kasi Correct. hindi na nag-iisip. Correct. Oh. Kaya minsan, sinasabi ng mga lalaki, hindi ko maintindihan yung asawa ko, may problema ako. Mm-mm. Pero wala naman siyang solusyon. Oo nga, gusto niya. May kinig lang. Nagmamarunong lang sa madaling salita. Pero yung babae, Nagmamarunong. yung babae naman, sabihin niya, yung asawa ko talaga hindi ko maintindihan. May problema ako, ayaw akong pakinggan. May solusyon kagad siya. Mali naman. O, di ba? Naku, mga babae, dapat nakikinig kayo. Sige, pinag-uusapan natin ngayon yung ano, actually, Differences. differences, and of course, yung kagandahan pa ng mga babae. Mamaya, pagbabalik namin, pag-usapan naman natin, ano yung edge ni lalaki over kay babae. Sige, wag naman puro babae. Oo, tingnan mo natin Masyado yung na ano. uplift ang spirits Oo. namin ngayon. Mamaya po yan sa pagbabalik ng tambalan dito sa DZRH. NRH TV. Hi, I'm Pastor Edwin Tugano ng Alabang New Life Christian Center. Nais ko kayong imbitahan sa isang programa na makapagbibigay ng mensahe ng pag-asa sa inyo. Alam niyo, sa buhay, marami tayong kinakaharap, maraming pagsubok, ngunit ang salita ng Diyos, the Word of God, will bring you life and breakthrough and miracle. Kaya nais ko kayong imbitahan sa programang ito, This New Life, every Sunday, 8 to 9 p.m. Magkita-kita po tayo doon. God bless. Ang programang tututok sa ating mga kapwa, mga pangangailangang kailangan ng suporta, tulad ng isang karamay na laging nasa tabi sa loob ng mga dekadang pagtulong sa Pilipino. DZRH Operation Tulong. Aksyon agad! Mga pagtulong na di na kailangan ng mahabang pag-aantay. Ngayon, agad-agad! DZRH Operation Tulong. Aksyon agad! Kasama si Andy Vital. DZRH Operation Tulong. Aksyon agad! Humanda ka na dahil arangkada na ang mga balita, arangkada na ang mga impormasyon, arangkada na ang mga reports sa loob at labas ng bansa, arangkada na kaya ang umaga mo makukumpleto na. Kumpleto na ang lahat ng detalye sa Arangkada Balita. Arangkada Balita tuwing umaga sa oras ng iyong pagbangon. Arangkada Balita kasama ang dalawang opisyal na taga-bulabog ng iyong umaga, si Bon
Bonito at Day Junior. Nino Bonito Padilla at Dennis Antenor Day Junior. Arangkada Balita. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng umaga at alas 5 ng hapon sa DZRH at RH-TV. Mr. And Miss DJ! Here we are, Mr. and Miss DJ. At syempre, kasama pa rin po ng tambalang Chris Chuper. At ikaw, Liala. Professor Fred Cabuang na masyadong maraming alam. Di ba, ang ating love expert. Yes. Ngayon, kanina pinag-uusapan natin yung mga kagandahan ng mga babae, yung mga nagagawa nila, kung gaano sila kagaling paghawak sa relasyon. Ano naman yung edge ng mga lalaki pagdating sa relasyon? Walang masasalita. Hindi, marami naman yung mga Marami po ba? Sige, go. Pakinggan natin Halos yan. lahat ng inventor lalaki. Correct. Halos lahat na nagpapatakbo ng ano Ng mga kumpanya ay mga hindi lalaki. lang kumpanya ng mundo, puro lalaki halos. Sila rin ang lumalaban sa gera, Correct. papakamatay, nagbibigay ng buhay. Na hindi para kayang gawin ng mga babae. para lang sa tinatawag nilang world peace. Yes. Yun. Kailangan kasi merong ganun di ba? Correct. Sila din ang expected na gumagamit ng katawan, muscle, kamay. Lakas. Oo, para gumawa ng mga mabibigat na trabaho, dirty work, di ba? Correct. Kumaari nga ang mga babae lang sa bahay lang, kami na ang bahala sa labas ng ng bahay, mag-ayos, di ba? Okay. So maraming magagawa din ng mga lalaki. Ang kadalasan kasi, ang lalaki, ang isip niya nakafocus dun sa paano ko ba magagawa ng paraan o yung abilidad ko para maayos ko yung pamilya ko, Yep. diba? Yung Ano siya, solution-oriented lagi si Correct. lalaki. ang mga babae naman sa kanila kung ano yung nandyan, Let's work on concerned that. sila. Oo. Concerned sila doon. So mas visionary ang lalaki pagdating sa relasyon ng babae at lalaki. At mas gusto Correct. ng babae, missionary. Iba pala. Pwede Positions na pala. Nakakaloka. Wholesome kayo sinasabi ni Tito Fred partner. Hindi, naisip ko lang rhyming Pero eh. tama naman yun Oo. Pwede rin. Ang gusto ng babae na... Kasi effortless. Pero Tito Fred, do you also believe, mga girls talaga are born complicated? Hindi lang sila complicated Mahirap, may mga times na mahirap silang Ang intindihin. nagbibigay Ano may lang- mga time study Hindi. kaya? Ang nagbibigay lang naman ng brand na gano'n, they're branded to be complicated, ang mga lalaki. Kasi? Dahil nga doon sa sinabi ko kanina, ang ina-expect nga ng lalaki, hindi ba, na gawan mo kaagad ng paraan, pero ang babae, napakasimple lang, aruga lang kailangan nila. Tama. All they Yun lang yung bottom line all doon. they need is a Oo. listener. A Yes. sympathizing listener. Na Hindi nila magsasabi, kailangan everything yung will be revolutionary okay. reformist. Correct. Oh. Kaya pagka yung mga lalaki Hindi na kailangan ng nanonood, visionary, missionary lang. pagka yung mga lalaki nanonood na, pagka lumapit sa inyong asawa niyong babae, pakinggan niyo lang. Obserbahan niyo kung anong mangyayari pagkatapos nun. Masarap ang pakiramdam niya. Huwag Kasi na nga- kayong mag-offer ng solusyon. Alam niyo kung bakit? Alam na ng mga babae ang solusyon. Alam Naghahanap na nila lang yung ng gagawin. karamay. Naghahanap lang ng pwede nilang mapagsabihan na meron nakikinig sa kanila. Why? Because they want to feel somebody cares. Correct. Kasi nga ang babae, oriented sila doon sa sense of care. Oo. Tayong mga lalaki, wala nun Wala tayong sense of care. Solution, Wala tayong- vision, oo, vision. Puro tayo sa, kaya natin yan, pwede yan, magagawa ng paraan yan. Pero ang mga babae, gusto lang nila, pakinggan mo lang ako, baby. Listen. Oo, Ganun yun lang, lang. O kaya, listen. yakapin mo lang ako, baby, okay na sa akin yun. Yun, no? Diba? O kaya, tanggalan mo lang ako ng luha, okay na yun. So yun ang Bigyan sikreto mo lang ako ng doon. tissue paper, okay Yan, na. oo. Happy na ako doon. Just give me a hug. Paggising nyo, Pero mas cute kung dadali mo ako sa Hong Kong. Paparinig. Oo, nagpaparinig pala. Gusto pala magkaroon ng trip, nakaka-lurk. di ba may mga times na yung sinasabi ng mga lalaki, lalong-lalo na ng mga mister, ayan, umaga-umaga, nagbubunga nga na naman yung asawa ko. Pag hindi mo kinausap, magagalit. Magsalita ka naman, mag-react ka naman sa sinasabi ko. Pag nag-react naman sila lalaki, tapos lalong lalaki, ganun kasi Alam mo kung nag-o-oppose bakit sila sila sa opinion. nagbubunga nga? Wala nga nakikinig. Oo nga. Makinig kasi So kayo. yun lang pala yun. Yun lang, pagka Magbasa ka ng dyaryo, kunyari, ang nakikinig ka, ginagawa gano'n. kasi ng mga lalaki, kino-confront yun, di ba? Sisigawan din.
Pinapatulan. Sabihin mo, di ba, mas maganda suggestion ko sa mga lalaki na nakikinig. Pagka nagbubunga nga asawa nyo, pakita mo pakinggan nagbubunga nga ka, sasalita, kumbide mo, okay, lapitan mo, babe, ka, tabi ako sa'yo. Di ba? Ano ba yun? Yakap, Sige, ganon. sa akin ka magsalita, makikinig ako sa'yo. Yan, pakinggan mo lang. O, pwede mo utuutin, sige, makikinig ako. ang mga lalaki iba, pag may problema, tahimik. Correct. Hindi Hindi magsasalita, Hindi extrovert. iinom, magda-drugs, magpapakamatay. Ayun, no? Nakakatakot naman mo problema yung mga yan ang lalaki. trending ng mga lalaki. Iinom, magdadrugs. Ganun Maghanap ang na gagawin babae. nila. Pero hindi nyo ba napapansin, kung pagka nag-grupo-grupo yung mga lalaki at grupo-grupo yung mga babae, di ba? Sino mas maingay? Babae. Babae. Kasi nga, wala nakikinig eh. Gusto nila Lahat sila salitaan. sabay-sabay. Sabay-sabay. Minsan nga na, pagka nag-attend ako ng gathering ng asawa ko, no? Nagugulat ako, nagkakaintindihan ba kayo? Kasi lahat kayo nagsasalita, ako hindi ko kayo maintindihan. Oo daw. Di ba? Pero ang mga lalaki, pagka nagkasama-sama, ano nangyayari? Payabangan. Hindi ba? Pero isa lang ang nagyayabang at a time. Hindi pwede sabay-sabay. Correct. O pare, ikaw naman. O, ako naman pare. Ako naman pare, di ba? Ganun May mga ang babae lalaki. hindi, no? Kasi Sabay-sabay kami. o kayo sabay-sabay. Parang nasa talipapa lagi, gano'n. Lagi yung benta ng bago, ang ingay lang. Pero naglagay ka na isang lalaki doon, hindi nila mapapansin. Yung mga babae, dire-diretso pa rin na usap. Pero sa grupo ng mga lalaki, maglagay ka na isang babae, tahimik. Diba? Manyak kasi yung mga lalaki. Sige mo, naglagay ka ng babae. Di siya ba mananahimik Oo, sila? nagmamasid lang yan. Kung paano didiskarte So mamaya. makikita nyo yung behavior ng dalawa. Ibang-iba talaga. Magkaiba talaga. How do you explain the harmony? Yeah, Yung how do harmony they ng get dalawa na together yan, and diba? understand each other when they are Yun nga. totally different? Lalo na kung kayo mag-asawa na. Correct. Kaya babalik na naman doon sa formula sinasabi natin. Diba? Tatrabawin nyo ngayon pareho yun. Ang communication, affinity, and trust. Ang sinasabi ko kadalasan sa mag-asawa, pag nagbago na isang bagay, halimbawa yung communication, halimbawa, nagte-text kayo araw-araw, sabihin lang ng asawa mo, oh babe, nasa office na ako, babe, nasa bahay na ako, babe, nasa palengke na ako, gano'n. Tapos biglang nag-miss out, diba? Biglang hindi na niya sinasabi kung nasa na siya. Nasa ibang lugar na siya. Kaya gumawa ka na ng paraan. Na malaman. Kontrahin mo na. Kailangan tanongin mo na kagad siya, nasaan ka, babe? Kasi na-miss ko sa ano mo, di ba? Oo, hindi ka nag-update eh. Oo, sa communication. Sa affinity naman, kung halimbawa, lagi kayong magkadikit sa kotse, magkadikit, tapos mamaya, isang umaga, nakaganon na siya, hiwalay na kayo, nag-drive na siya. Dumikit sa akin. Diba? Gano'n. Oo, kaya Kabahan ka rin. Di ba? Bakit ganon? Dati, halos pumatong sa akin yun Oo. Habang nagda-drive ka, di ba? Oo, pag nagkumambyo ako, nakahawak sa akin, mga ganon, di ba? Eh ngayon, hinahawakan ko na tumatalikod pa. At natutulog pa. Ganun. Anong dahilan? Di ba? So, pag gumagano na, gawa na rin naapektuhan na ngayon yung tatlo. Nawawala na yung communication, talagang- nawawala na yung trust, di ba? nawawala na yung affinity. So, Then- it all goes together. And then, doon mo malalaman, yung relasyon nyo pala may damage na. So, kailangan meron kang damage Meron ng control. mali. Oo, Gagawa na ng paraan. maaga pa lang, agapan mo na. Kung hindi mo maagapan yun, pag lumala na yun, siyempre, ang end result niyan, wala yan. na. Hindi na kayo mag-uusap, hindi na kayo magkasama. Wala na mangyayari sa inyong dalawa. Masisira na yung relasyon ninyo pareho. Correct. Alam mo na pagtanto ko, partner, totoo pala yan. Basta ito mga mister, pag nagbubunga nga yung mga misis ninyo, tahimik lang kayo. Kasi gusto ng mga babae, may makikinig sa kanila. Listen, dito ko lang na-connect, partner, listen. Kapag sabi nga, if you listen, there will be silence. Yes. Kapag biniligtad mo yung listen, Silent. silent. Yun pala yun. Para walang ingay sa bahay, makinig ka lang lagi. Yung asawa mo na lang yung mag-ingay, makinig ka, tatahimik siya. May mga ibang lalaki, hindi ka naman kayang makinig. Ayaw Oo nila nga. makinig. Hindi nila Pinapatulan. talent yun eh. Pinapatulan yung Ang asawa. sinasabi ko naman sa kanila, alam nyo ba, sa musika, ang tono wala dun sa sa sound, kundi dun sa silence between two tones. Nandun Yes. yung musika. Correct. So yun ang isipin ninyo. Yun ang kailangan tandaan nyo. Dun sa time na nagsasalita siya, na quiet ka, dun mo dapat ina-appreciate yung sinasabi niya. Kasi doon nakasalalay yung matibay na relasyon ninyo. Parang ang musika eh. Kung kailan ka naging quiet, doon ka dapat nagiging relax.
Doon mo dapat iniintindi siya. Mga dagdag kaalaman, ha? Oh, di ba? Ang dami nating na ano. Di Gusto ba ko na... nagiging silent tayo Oo. kasi natututo tayo, Gusto partner? kasi natin lahat i-absorb ng mga sinasabi ni Tito Fred. How close should a couple be close? Tama ba yung question na yun? I mean, sabi daw nila, parang, even if you're already married, you shouldn't dress in front of your husband. Kailangan meron pa ring eksenang alam mo yun, yung Oo. wag ka basta-basta papasok. Magtira ka na ng sa- konti. Oo, gano'n. Or will that affect a relationship kung naghihiya-hiya ka ng konti? Yung mga gano'n. Yung closeness na natawag, hindi naman just physical closeness eh. Diba? Emotional closeness, Yes. mental closeness, psychological, spiritual. Pero yung sinasabi mong physical, yung paghuhubad, pagtatanggal ng mga Kasi ganun. ang dami Sabay tayo maligo, ganun, Ang dami ano, nag-a-advise bibisan sa kita, akin bihisan mo yan ako, kasi ganun. Tito Fred, na parang huwag kang magbibihis sa harap ng asawa mo or pag halimbawa magsha-shower ka, isarado mo yung door or you shower curtain para you still maintain something. Sabi ko, bakit naman kailangan? Pakita niya naman na yun. Oo. Sa ina-advise ko yan sa mga bata pa. Kasi pag bata ka pa, medyo yung curiosity mo nandun pa rin palagi. Okay. Diba? Pero pag nagkakaedad ka na, you see one, you see them all. Yeah. Pare-pareho na. It's diba? all the same anyway. Pero hanggat bata ka pa at kaya mo pang ano tawag dito? Preserve. Attempt. Ano ba yung tawag doon sa Tagalog? Yung kaya mo pa siyang i-entice. Oo, correct. Yung kung gusto mo mag-flirt, Landiin mo, Yun, kaya tama pa landiin yun, yung oo, asawa okay. mo. gawin mo yon hanggat kaya mo pa, hanggat At tsaka hanggat kaya bagay niya. pa. At hanggat Hanggat bagay bagay pa. Hanggang bagay, kasi pag di na bagay, nakakadiri. Kasi pagka lumabas na yung mga bilbil mo, mga Correct. Tapos kulubot na lahat. Tapos Pakita try mo mo man. i-flirt yung asawa mo, good luck. Hindi Oo siya nga. matutuwa. Sasabihin niya sa'yo, ang skin mo pala kapareho na ng bag mo, no? Snake skin. Nakakalert. Gusot na pala yung balat mo. So, Sa ilulugar din. Dapat tignan mo rin yung sarili mo at saka tignan mo rin yung kung i-appreciate ng asawa mo yan. Maski nga yung perfume, sabi ko, yun naman perfume mo 20 years ago, wag mo nang hanap-hanapin pa. Correct, kasi iba na yun, iba na yung... Kapag ka tumatanda ka na at nagiging amoy lupa ka na, meron din namang ibang perfume na bagay sa'yo. Kagaya meron lumapit sa akin, couple, yung lalaki, sabi naman, gano'n, parang yung asawa ko, parang asiwana. Sabi ko, bakit? Baka mabantot ka. Sabi ko niya, hindi. Yung perfume ko, yung pa naman Yung pa ang rin. gustong-gusto niya. Sabi ko, ano ba yun? Jovan? Oh, Jovan Mas for Men. 60s pa yun. Oo, tagal na Sabi ko, nun. lahat ng taxi driver, doon yun, Jovan. Favorite ko pa naman dati, no? Oo nga, Jovan Mas for Men. Mga pasalubong ng seaman Ano ba yun. yun? Yung Armani naman, gumamit ka na. Oo, yung babagay naman. Nag-evolve. Sa bagay, di ba, may kakilala ng ating matanda dati, feeling niya mabango siya, pero pag naamoy ng ibang taong, baho naman kaya. So, iaayon mo rin sa itsura, sa edad, di ba? At kung kaya mo pa, sa madaling salita. Ito sabi naman, nabanggit ng isang beauty expert naman, na kapag talaga nagkakaedad, lalong-lalo na partner, malapit na tayo dun eh. Hindi naman, grabe ka. Mid-30s, going Baka ako na 40s. ibig yung sabihin, hindi naman kayo masali doon. Going 40s. Sige. Kahit anong gawin mong pag sa katawan mo, may lalabas at lalabas talagang kakaibang amoy. Oo, hindi mo na may iwasan. Yung sinasabi, yung madalas natin sinasabi sa yung pagtanda magiging may amoy ka lupa, rin. oo. So, ang mangyayari sa atin, hindi ayon yung sa beauty expert, wala kayong magagawa, lalabas talaga yung amoy na yan. Pero alam ba ng beauty expert mo na may bagong findings ang Harvard Medical School? Na May solusyon agad. Habang tumatanda ang lalaki, nawawala yung anghit niya. Ay, ito Mostly sa talaga? babae talaga Kaya nga applicable. pagdating ng... Dumadating, Pag dumating ang age namin, Sa lalaki hindi sa masyado mga 60, Oo. wala na actually amoy. Subukan nyo amoy ng mga lolo nyo, wala na silang amoy. Correct. Hindi na sila, maski hindi sila Pero yung mga Sa babae, bagay, di ba? no, may amoy. Oo. Pero lalaki pinag-uusapan natin. Pero ang babae, opposite. May amoy Habang talaga. tumatagal, Oo. nagkakaamoy. Yun, tama yun. Kasi di ba, madaming babae talaga nagpapaparlor ng 40 na sila. Ninenervous na ako. Kasi pag sila nagpa-parlor talaga, scared. ang sabi nung beauty expert, ang baho ng ulo nila. Ayoko mag-agree. Ito yan. Kunyari, Hormonal pangitay maligo, changes. okay lang eh. Oo, maski na anong gawin mong shampoo, hugas o
talagang iba ang amoy ng babae. Ng babae, pag Sumasama ano, malapit-lapit na nga tayo ng partner. Teka Kaya lang iba yung case ng babae at iba yung case ng Kailangan ba lalaki. natin pag-usapan? 35 and 40. One time mag-guest tayo ng beauty expert. Apektado ang relasyon nyo sa amoy, ha? Correct, Hi! yun eh. Kaya may mga Totoo. yung nagpo-formulate ng mga perfume, 'di ba? Ngayon meron na sila meron mga seduction. Yeah. Correct. Mga yung kasi alam nila yung amoy nakakaapekto sa behavior ng tao. Totoo. So, pagka yung amoy na ginamit mo hindi tama dun sa kasama mo, baka maasiwa sa iyo. Correct. Sa maghahanap ng preskong amoy yung asawa Kaya mo, ganun yung mga yun eh. binata at dalaga na lumalapit sa akin, ang sinasabi namin sa kanila, although hindi naman lahat, no, pwede yun. Sinasabi ko, yung mga lalaki, kung gusto nyo maka-attract ng babae, gumamit kayo perfume ng babae. Oh, di ba? Tip Yung yun, mga babae, tip yun. kung gusto nyo maka-attract ng lalaki, gumamit kayo ng perfume ng lalaki. Talaga. Talagang click yan. Lalo na kung mag-attend ka ng party. Teka lang buti na lang time's up na bibili ako ng pabango ng lalaki. Teka lang may mga ganung pang tip na nalalaman Ang dami nating natututunan, partner, sobra. Wala na fairness, natin no? oras. Next time, Tito Ibalik Fred, ulit namin masusundan to. I will text you. One season na tong topic natin. Next time, pwede ba ako mag-base naman? Sige na nga, Tito Fred. Magbibihis na din kami. Thank you very much again for your Thank you, time. Renz. Salamat Thank you, for Tito guesting. Fred. We've learned a lot. Sobra. Kasi nga, information overload nga, and dami na talagang dapat hindi bali, i-review na lang natin, i-review itong episode na to. Correct. Para ma-absorb ng utak natin lahat ng mga sinabi ni Tito Fred. Tama. Salamat muli. Thank you very much, mga nakikinig, Nicole, Christopher, thank you very much Thank sa inyo you. lahat. Sa mga Text, staff, text. thank you very much sa inyo. Yeah. Salamat! Yay! Isa na namang bonggang episode kasama ang tambalan. Dito lamang sa DZRH At and RHTV! Magsara sa buhay-buhay Ang saya pag nasan kayo Mr. and Miss DJ Kasama niyo kami buong Ang mga maiinit, nagbabaga at sumasabog na mga balita. Hihimayin, tatalakayin nina Lakay Deo Macalma at Milky Rigonan ang bawat hidla ng mga issue sa likod ng mga balita. Dito ay walang sisinuhin, walang sasantuhin. Kahit sino pa man ang tamaan, sila ay hahatawin kung merong issue. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sabayang mapapakinggan sa DZRH at mapapanood sa RHTV. Isang pagtalakay, isang paghihimay, isang pagpapaliwanag, programang tututok sa mga nangyayaring balita at issue ngayon. Mas malalimang pag-uusap sa isang mas malawakang paghahanap ng mga detalyeng kailangan mo sa umagang puno ng impormasyon. Ito ang Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Kasama ang kaagapay ng lahat ng Pilipino sa paghahanap ng katotohanan. Ang broadcaster ng bayan, Joe Taruk. Joe Taruk sa Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Lunes hanggang Sabado, alas 7:30 ng umaga. Sabayang mapapakinggan sa DZRH. Sabayang mapapanood sa RHTV. Damdaming Bayan. Mr. And Miss DJ Here we are, Mr. and Miss DJ Kasama niyo kami buong araw magdamag Hindi ko matake partner yung huli natin pinag-usapan na ang babae nagkakaamoy. My gosh, hindi ko pinakaya. Hindi lang binanggit ni Professor na yung parte ng katawan na talagang may kakaibang amoy. Oo, binanggitan natin ulo eh. Oo. But other That's parts of the why- body nagkakaamoy, may gali. Gosh, kaya habang bata kayo, namnamin nyo yan. Kasi Correct. dadating ang panahon, magkakaamoy din kayo. Nakakalurky. Pero it's a good thing kasi related pala ang amoy. Even during the time of Julius Caesar, nung unang panahon, di ba? Malaking bagay yun. Oo, ang perfume, ang amoy, it
it goes way, way back. Na meron siyang epekto sa relasyon, Correct. epekto sa attitude. Correct. Totoo naman eh. Bakit kapag ang isang tao mabaho, ayaw natin siya kausapin? Totoo, ganun lang kasimple, ganun Ganun lang kaliteral. kasimple eh. Kapag ang tao mabaho ang hininga, na hindi mo alam kung ano kinain, basura o ebang. Sorry for that. Excuse me, anong almusal mo? Kaning baboy? O basura? Di ba? But why don't you want to talk to that person? Ayaw natin Kasi- siyang kaibiganin. Correct, kasi mabaho siya eh. Correct. Diba? So, So, ganun kung din. gusto mong magkaroon ng mas maraming kaibigan, maka-attract ng mas maraming lalaki o mas maraming babae, Yan. first step, kailangan mabango ka. At sa buhay mag-asawa, ganun yung gagawin nyo. Kailangan manatili kayong mabango para si mister o kaya si misis hindi hahanap ng ibang Na ibang lalaki pabango. o ibang babae Correct. na pwede nilang abuyin sa iba. Yun, oh. Bawal suminghot sa iba. Oo. Kayo ang magsisinghutan. Correct, di ba? Kasi up until the end, hanggat matanda na kayo, gusto nyo pa rin yung amoy ng isa't isa. O, di ba? Correct. Sa mga hindi nakahabol sa aming episode with Professor Fred Cabuang, sayang, you missed out a lot of information. Oo nga. Di bale, sana sa mga susunod na pagkakataon ay pagpaunlakan ulit tayo ng ating love expert na si Tito Fred. Yes. Para doon sa mga iba na medyo na late at marami pa rin katanungan, mapagbigyan pa rin. Correct. O, di ba? My gosh, may epekto ang amoy. Kaya pala na-observe mo din, partner, talagang hindi dahil babae kayo na madalas nagpapaparlor. Kasi, di ba, 35 to 40, nakita mo dami nagstay sa parlor. Hindi ko pa kasi hindi pa naman kasi ako, feeling ko na wala pa akong amoy partner. At ang rason kung ba't ako pupunta lagi ng parlor, kasi, wala lang, just want to feel beautiful. Haven ng mga babae yon. Yung pala, dadating ang panahon na May rason amoy talaga. ka na. Oh my God. May rason pala talaga. Oo. Kasi totoo nga yan, di ba? Observe natin, sila laki, try natin hindi maligo the whole day. May amoy, siguro, may amoy, pero hindi ganon katindi. Sa bagay. Babae, try natin hindi sila maligo ng isang araw. Hindi, totoo yan. Nag-oil ng gusto yung Oo, hair. di ba? Di ba? Yung face, halatang halata mo kaagad, di ba? Kaya, paano pagdating pa ng 35 to 40 plus? Nakaka-nervous. Buti lang, 33 pa lang ako. May 2 years pa akong walang amoy. Nakakaloka ng bongga. Di ba, ilan lamang ngayon sa mga napag-usapan natin kasama si Tito Fred. Correct. O, di ba kaka-text niya lang O, di ba? Thanks ulit. Enjoy ako to the max. O, nag-enjoy din naman tayo. Kaya, nagpapasalamat kami for your time. Di ba, Tito Fred? Thank you until your next guesting, Tito Fred, ha? Salamat, Correct. salamat. At naway, lahat po na nakikinig ngayon, magtagal po ng bongga ang inyong mga relasyon. Magtagal na hindi nagkakabukuhan, na meron palang lukuhan. Medyo Mahalin po ang inyong mga asawa, ha? Correct. Kasi sila po they hold, lalo na mga lalaki, di ba? The women, di ba, ang mga babae ang nag-hold ng relationship. So, anong rason para hindi nyo sila mahalin? Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para magtagal ang isang pagsasama. Correct. So, sabi nga nila, marriage is a sentence. In Tagalog, isa po itong sentensya. Charot lang. Nakakaloka na po. hello po sa mga mag-asawa ng katutok sa atin ngayon and sana tumagal talaga ang mga relasyon ninyo. Oo naman. Yun ang wish natin. Natutuwa nga ako pag nakita ko ng mga mag-asawa at saka mga lolo't lola. Diba na kahit matanda na sila, nagkukurutan, Yan. nagkukulitan. Sa sobrang close nila, nag-share ng pustiso. Diba? Yung mga ganon. Nakakatuwa yung mga ganyang eksena. So, patagalin po natin ang mga relasyon. Huwag po natin pausuhin na lagi naghihiwalayan lahat. Correct. Huwag natin sabihin uso yun, ha? Oo. Hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat at nakasama namin kayo ngayong araw na ito. Thank you. Until next Saturday, mga kabisyo. Ito ang tambalan ng isang At ng balasubas. isang balahura, ang tambalang, pilit ginagaya pero Hindi makuha ang timpla. Yon. Bye-bye.